oras na yan? Hello, magandang hapon sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na dito sa Central Luzon na palaging nakikinig at nagsumusubaybay sa ating radio, Bandera Central Luzon 90.3 FM. Andito na naman muli ang ating programa sa Sweet Vibes sa Puso. At magandang hapon talaga at nandito. Nagpapasalamat palagi ako sa inyo dahil habang tumatagal ako dito sa on air ng FM radio lalong dumadagdag ang ating viewers, ang ating mga listeners at napaka na natin ngayon na kaya natutuwa naman ako sa inyo kaya kahit ano pa man ang sasapitin ng weather natin, medyo may karamdaman man tayong konti, patuloy pa rin tayong nagsusuporta sa inyong mga panghapon na meriendang programa. Andito na naman si Madam Clivis Marimar at in behalf sa aking mga kasama na si Sexy Mariam Lopez Sanchez at DJ Ren Lona ay wala po sila dito gawa ng mga importanteng mga ginagawa ngayon ng mga karamdaman. Kaya hindi po pwedeng mawala ang ating on-air na radio ngayon dahil kayo ay nandyan palagi. Andito rin ako nagsisipag para magtugunan ng iyong kaligayahan sa panghapong ito. Ngayong araw na to ay Martes, Tuesday. Programa na naman natin sa Sweet Vibes dito sa ating programa ng Radio Bandera. Ako po ay magbigay muna sa inyo ng commercial break. Ang advertise ba ilan? Ha? Alin? Yung advertise na isinisingit ilan para malaman ko. Anong ilan? Para alam ko paano ako papasok. Dapat pag mag-isa ka lang po, dapat 20 minutes. 20 minutes, okay. Kada 20 minutes. Hindi pa po ba kayo na-orient? Yan yung DJ rin. Hindi pa po kayo na-orient yung DJ. Yung dati kasi 15-15 eh. Masyado po maisip. Masyado nga eh. Lalo na po, mag-isa ka. Oo. Sa bagay, malaman naman yan kasi mayroon ka namang intro, no? Intro na tog-tog, malalaman naman. Hindi, depende po yun sa Ha? Depende po yun sa content niya. Kasi Depende yun sa content niya. bigla kami, di ba, yung nagaganyan ka, alam na agad, alam ko papasok na ako. Yung pagpasok niyo po ba? Wala po kasing bilang po. Ang ads po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5? Po yung ads. Ngayon po, may kabisado niyo naman po yung background. Yun po yung cue. Sige, yung background pag intro, no? Pagpasok.
Tayo sa bayan. Time check, alauna, 21. Ngayon po, mag-start na po ang ating mga problem, love problem sa segment ng puso sa puso ng Sweet Vibes. Ito po, ang unang sender natin ay si Vilma. Ang kanyang problema ay bigyan natin daan. Ano po sa inyo, mga DJ ng Bandera Central Luzon, 90.3 FM. Ako po ay taga Mindanao. Tawagin niyo po ako sa pangalang Vilma. Kaya po ako nagsulat sa inyo dahil hindi ko po mawari at hindi ko maintindihan ang aking problema. Bakit ganito? Ako po ay nahiwalay sa aking tunay na mga magulang. Kumbaga ang nag-alaga sa akin ay aking mga lolo't lula. Gawa po ay nagtrabaho ang aking mga magulang sa ibang lugar dito sa Luzon. Dahil nga po taga Mindanao po ako, tubong probinsya na. Nitong lumaki na po ako at nagkamalay, gusto ko pong maramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Gawa po sa bawat pagkakataon na may event sa eskwelahan namin na nais ko na makasama magulang ko, wala po sila. Wala po akong tanging magagawa mga DJ ng radyo. Umiiyak po ako sa tuwing nakikita ko ang mga pamilyang buo sa eskwelahan namin. Hindi po alam kung mararanasan ko po ang gano'n. Dahil nakatapos po ako ng elementarya, hindi man lang sila umuwi para makasama ako sa lahat ng pagkakataon na mayroong importanteng events sa eskwelahan namin. Nagtanong din ako sa sarili ko kung mahal ba nila ako. Bakit sadyang hindi talaga nila ako dinadalaw sa amin sa Mindanao. Itong naging high school na po ako, nagkaroon ng sariling pag-iisip, nangarap, na mahalin tunay na magulang. Nagpasya po ako na pumunta dito sa Luzon. Nagpaalam ako sa aking mga tinaguriang magulang. Lola ko yun, pero tinuring ko na silang magulang. Lolo't lola ko. Wala naman po silang problema. Pumayag naman sila dahil ika nga nila gusto kong makasama ang aking mga magulang. Noong nakarating po ako dito sa Luzon, dito sa Maynila, kaya pala, hindi na nila ako pinangarap na makasama. Kasi may kasama na sila iba. Nag-ampun sila, nag-alaga sila ng ibang bata. Kaya pala, hindi na nila ako kailangan. Kaya pala, kahit ilang ulit ko pinapangarap na makasama sila, hinangad ko na makasama sila sa lahat ng event ko, wala man lang sila, di man lang sila nagpakita sa akin. Ngayon,
nakisama ako sa bahay. Kasama ko yung ampon. Yung ampon, natanda lang ako ng isang taon. Ang daming pagkakataong paghihirap na dinulot sa akin nung ampon nila kasi gumagawa ng kwento laban sa akin para lang ako masira sa mga magulang ko. Hindi ko po alam paano ipagtanggol ang sarili ko, mga DJ ng radio. Dahil hindi po nila ako pinaniwalaan. Masakit sa loob ko dahil ang tunay kong magulang ay hindi man lang nila ako kayang mahalin. Mas minahal pa nila ang kanilang ampon kaysa sa akin. Ang tagal, nakapag-graduate ako ng high school. Puro paghihirap, pambibintang. Lahat na lang yata ng paghihirap ginagawa ng ampon para masira lang ako. Wala akong tanging magagawa o di umiyak sa sulok. Walang mapagsabihan. Walang masumbungan. Dahil alam ko kapag nagsumbong din ako, hindi rin naman nila ako pinapaniwalaan. Kaya ngayon, ito po ang malaking problema ko, mga DJ ng Radyo Bandera. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lilisanin ko ba itong bahay sa sarili kong pamilya? O mananatili pa akong magpakamartir sa piling ng mga magulang ko na hindi ako tinuring na anak? Hello sa ating sender na si Vilma, taga Mindanao. Labis kong nasaktan sa mga sitwasyon na naranasan mo ngayon. Masyado akong napiktuhan nito dahil bagamat ikaw ay uhaw sa pagmamahal ng magulang, pero ni minsan hindi nila pinaramdam sa iyo. Mas pinili pa nila ang ibang tao kaysa sa sarili nilang mga anak. Ang masasabi ko lang sa iyo, Vilma, kung nagsakripisyo mo na, binigay mo na lahat, ginawa mo na lahat, ikaw na nanuyo, ikaw na ang nandyan, yung presensya mo, binigay mo na, pinakita mo ng pagiging anak mo, wala ka ng pagkukulang sa kanila. Hayaan mo sila, hayaan mo, lisanin mo yung lugar na yan. Kung hindi ka naman welcome sa kanila, kung mayroon naman tunay na nagmamahal sa iyo, doon ka sa tunay na nagmamahal sa iyo. Dahil darating din ang araw na mamulat din sila sa kakatotohanan na may isang taong kanilang nakalimutan. Kung ngayon, hindi ka man nila naramdaman, hindi ka man nila nakikita, alam kong balang araw, makikita ka rin nila. Ang gawin mo lang, Vilma, sikapin mo ang sarili mo, iataguyod mo ang sarili mo, magtapos ka sa pag-aaral mo, gawin mo yung pangarap mo, matupad ang mga pangarap na ninanais mo, yung mga pangarap na nais na abutin upang sa tuktok ng yung pangarap. Darating din na tatanda din yung mga magulang mo. Makikita din niya balang araw kung sinong tunay na nagmamahal sa kanila. Dahil alam ko, karamihan sa ampon, lalo pag na-spoil, maganda lang yan sa pagkakataon na ganyan. Pero pagdating na pag-aalaga na pag-usapan, tanging ikaw ang mag-aalaga niyan pagdating ng araw. Kaya naway, mapulutan mo itong aking mga payo na hindi ka susuko sa buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang magkaroon ng negative sa pag-iisip. Baka kasi makagawa ka ng hindi maganda sa sarili mo. Kung kaya ay makapag-isip kang hindi mabuti sa sarili mo,
Huwag na huwag kang mag-self-pity. Palagi mong pakatandaan ng mga lulot hula mo nag-aantay lang sa iyong pagbabalik. Mahalin ka ng buong buo. Ito ang verse na ibibigay ko sa iyo. Magbibigay liwanag sa iyong kadilimang dinadaan. Juan 8:12. Muling nagsasalita ang Panginoong Hesus sa mga tao. Sabi niya, ako ang iyong ilaw. Ako ang ilaw sa sanlibutan ito. Ang sino mang sumunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag na kailanman ay hindi na dumaan sa kadiliman. Kaya ito lagi mong pakatandaan, Vilma. Itong verse na to ang siyang magtatanglaw sa iyo sa kadilimang tinatahak mo ngayon. Itong verse na to, ang Juan 8:12, ang siyang magbibigay sa iyo ng inspirasyon na anumang kadilima tinamasa mo ngayon ay may magbibigay ng liwanag sa buhay mo, ang tanging Panginoon. Susunod ka lang sa kanyang kalooban. Sabi nga ng Panginoon, sumunod ka lang. Siyang magbibigay ng liwanag sa iyong daan patungo sa kapayapaan at hindi mo na hangarin yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Salamat at naway iyong makunan ng magandang aral itong aking payo, Vilma ng Mindanao. Salamat sa pagtitiwala sa iyong problema sa aming programa Sweet Vibes, sa programang Radio Bandera Central Luzon 90.3. Titingnan ko muna kung mayroong mag-ano sa atin kasi baka may mag-share ng payo, babasahin natin. Okay, wala pa. Pakinggan mo ang song na para sa iyo, Vilma ng Mindanao.
Balik ka na ba? Ha? Balik ka na. Mabalik na. Time check 1:38. Ang awit na to ay handog sa inyo ng MXR long last battery at minimal to feel. Level up your right, bumper your right. At ang Primgo 11 Corporation ay yun ang kailangan nyo ngayon dahil latest, kumbaga ito ang kumbaga makabagong gumagawa ng mga building, mga bahay, yung made of steel, ayan, yung mga bakal na hindi kalawangin. Yun ang mga affordable ngayon na gawang bahay, yung mga bakal, yung kumbaga wala ng mga materialis na mga kagaya ng mga semento. Yun ang pinaka-affordable sa mga taong nais na magkaroon agad ng bahay ba, madaling masampahan. Kasi yung oras niya hindi siya talaga matagal gawin kasi install lang kasi siya. Kaya kung sino man ang gustong magpagawa ng made of bakal na bahay, made of steel na bahay, hanapin nyo lang yung page ng Primgo 11 Corporation. At hanapin niyo po si Jake para labels. Bago po tayo magpatuloy sa ating segment sa puso, magabay muna si Madam Marmar, Miss Marmar. Ang ating topic ngayon ay paano ang piliin ang daan patungo sa sandali lang ha. Paano piliin ang tamang daan? Paano piliin ang tamang daan upang hindi malihis ng landas? Okay. Paano nga ba piliin ang tamang daan para di malihis ng landas? Sa mga listeners at viewers natin sa ating live, ito po ang dapat nating gawin para hindi po tayo malihis ng landas. Panatilihing maging malawak ang pag-unawa, pag-iisip sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin. Iwasan ng mga toxic na mga tao na siyang nakakasira sa ating mood, sa ating mga goals sa buhay, mga negatibo ba, mga toxic, mga niga ng mga tao. Iwasan natin yung mga yan dahil yan ang magbibigay sa atin ng kumbaga bumababa ang ating tiwala sa sarili natin kapag yan ang mga nakapaligid sa atin ay mga toxic na mga tao. At higit sa lahat, maging matured sa mga pagkakataon, maging malawak ang pag-unawa, kailangan matured talaga upang sa ganun, malalaman mo kung ano yung pinakatama mong gawin. Huwag kang magiging human pleaser, kumbaga huwag kang maging pleaser sa lahat ng tao. Dahil may mga bagay na alam mo na mali, tapos pinagbibigyan mo, pinakisamahan mo kasi human pleaser ka nga, mahilig ka mag-please sa mga tao na kahit alam mo na hindi nakabagay-bagay yung mga gawain nila, hindi dapat ganun. Matutong manindigan, matutong tumawid sa prinsipyo na dapat itawid mo, magkakaroon ng bakod sa sarili mo.
Itawid mo kung ano yung tama para sa'yo. At huwag kang maging parang ano lang ba, sunod-sunuran. Yung parang puppet, huwag kang ganon. Kasi yung mga klase ng tao na ganyan, wala yung panindigan sa sarili. Hindi naman masama yung minsan umaayaw ka din. Hindi naman masama yan. Yan ang tinatawag na prinsipyo mo lang yung pinapairal mo. Hindi naman masamang tumanggi sa alam mong hindi tama. Dahil may maraming mga kaibigan nagpapahamak sa sarili mo gaya ng yayaan ng mga alak, yayaan ng mga kung saan-saang isiguwer lang, easy party-party lang. It's a part of yan. Yan ang tamang ang mga barkada na maglilihis sa'yo sa landas na tahatahakin mo. Dati ganyan din kasi ako, party-party lang. Pero alam ko ngayon, na-realize ko na hindi talaga po pwedeng ang buhay mo umiikot lang sa ganong sitwasyon. Kasi hindi mo makikita ang sarili mo at hindi ka mag-grow kung ganun lang palagi. Enjoyment, easy lang, hindi yan ang tamang landas. Kaya piliin nyo ang tamang landas patungo sa tamang direksyon ng inyong buhay. Dahil yan ang magbibigay sa inyo ng pundasyon paano mabuhay sa mundong ito ng matiwasay, mapayapa, at higit sa lahat, magkaroon ng direksyon ang iyong goals, yung pangarap, magkakamit mo dahil itinawid mo na yung sarili mong gusto. Hindi yung sa sarili ng gusto ng iba na pinakikisamahan mo lang. Kaya yun ang tamang paraan para mapili mo ang tamang landas patungo sa iyong kinabukasan. At itong verse na to ay talagang magtataglay sa iyo, yung 18:13 na sinasabi ko kanina, na si Jesus ay muling nagsasabi sa kanyang sa mga tao na siya ang ilaw sa sanlibutan ito. O sino mang susunod sa kanyang yapak ay magkakaroon ng liwanag ng kanyang buhay na kailanman ay hindi natatahak sa kadiliman. Kaya ito ang verse na to ay palaging nagpapaalala sa mga taong nais ng kapayapaan. Salamat po sa mga patuloy na nakikinig sa Renji Bandera. At magpatuloy na po ba tayo, at palaging pinaka-paboritong segmento ay pagpatuloy na natin. Si Susan. Ay, hindi pala. Pangalawang si Rhea. Hello po, Madam Babish Marmar. Magandang hapon po sa Sweets 5 na Puso sa Puso. Narito po ako para humingi sa inyo ng payo. Ako po ay masugid na tagapakinig sa inyong programa sa Radio Bandera. Nais ko rin pong magpakinggan ang payo mula sa inyo gaya ng iba na pinapakinggan ko sa inyo. Ako po ay single mom. May 2 anak. Nagkaroon po ako ng sakit ng pagkaduli sa aking mga mata. Gawa po, nabinat po ako nung gusto kong Hindi ko po akalain na hindi na po talaga ako gagaling. Hanggang ngayon, talagang nagsakripisyo po ako sa pagiging duling ko dahil hindi lang po panlalait sa ibang tao, panglalait sa paligid ko ang naranasan ko. Naranasan ko po ang matinding sakit dahil bakit? Maging ang sarili kong anak ay kinamuhian nila ako. Ang sakit po pala talaga kapag mismong sarili mo na ang mga anak ang siyang itatakwil ka, itinakaya ka dahil pangit nga yung ina nila. Sobra po akong nasaktan, mga DJ ng Radio Bandera.
Hindi ko pa alam paano sila sasabihin. Dahil pag sinabihan ko sila, wala lang naman silang napapakinggan sa akin. Basta't ang alam ko lang, kinakaya nila ako. Dahil bukod sa pangit ako, tuloy pa ako. Sarili kong mga anak, inahihiya ako. Paano ko pa kaya ipaglaban ang mga anak ko kung sakaling maging ako sinasaktan nila? Paano ko pa iparamdam sa kanila yung sakit na naramdaman ko bilang isang ina na maging sila ikinahiya ako? Di ba dapat sa tuwing nilalait ako ng iba, di ba dapat mga anak ang magtatanggol sa akin? Ayan kasi talaga ang alam ko kapag mga anak pinagtanggol ng magulang. Pero sa istorya ng buhay ko po, iba po sa marami. Bagkus pinakahiya, bagkus kinakaya, hindi pinagtanggol. Ikinahiya nila ang sarili kong mukha. Pinaliwanag ko sa kanila na bakit kayo gaganyan sa akin. Hindi ko naman kasalanan na maging pangit ako. Bakit kayo ganyan sa akin? Ngayon, mga DJ ng radio, ano po dapat kong gawin? Ano bang dapat kong sabihin sa mga anak ko para naman hindi naman sila ganito palagi sa akin? Dahil sa akin, napakasakit bilang isang ina na maging ang sarili kong mga anak ay ikinahihiya ako. Tanggap ko naman Tanggap ko naman sana kung iba lang. Tanggap ko kung sino lang alalait sa akin. Pero kung sa sarili kong anak, sobra po akong nasaktan. Para po ako sabi ko sa sarili ko, yung wala akong swerte sa buhay. Ganito na nga ang mukha ko, ginaiya pa ako ng mga anak ko. Sabi ko sa sarili ko, parang inadhana akong masaktan lang. Pero alam ko na maintindihan siguro ako. Sana payuhan nyo man lang ako. Salamat po. Ang nagmamahal sa inyong programa sa Sweet Vibes ng Radyo Bandera, Rhea. Hello, Rhea. Ang problema mo ngayon ay talagang karamihan yan ay kakahinaan ng mga magulang ay mga anak. Kaya napakasakit. Nararamdaman ko kung anong naramdaman mo ngayon. Dahil bilang isang ina at isang single mom din, masakit talaga sa atin kapag ang nakakalaban natin ay ating mga anak. Kasi yan talagang mga mahal natin sa buhay. Kahinaan natin, mga weakness natin, pero yun ang nababangga natin. Okay. Itong verse talaga natin ngayon ay tamang-tama sa atin. Bago ko po man sabihin sa iyo ang verse na to ay magpahayo muna ako sa iyo. Rhea ng single mom. Ito lang masasabi ko sa iyo, Rhea. Ano man ang sinapit mo ngayon na problema about sa mga anak mo, huwag kang magalit sa kanila. Siguro, parang nararamdaman din nila yan kasi nabubuli siguro sila sa school, sa paligid nila, nabubuli sila. Parang nagkaroon sila ng anxiety, kumbaga nagkaroon sila ng sakit ng self-pity kung bakit pati maging ikaw naapektuhan. Dahil alam mo yung galit nila sa paligid nila, yung galit nila sa mundo dahil binubuli sila na nakapaligid sa kanila maging sa eskwelahan. Siyempre, ikaw ang pinanggalingan ng pagbuli sa kanila, kaya maging ikaw na dadamay. Maging ikaw ay pinahiya nila, parang nadamay ka lang.
sa totoo lang. Pero hindi nila sinasadya yan. Alam ko na ang damdamin ng isang anak ay nandiyan pa rin yan. Minahal ka ng lubusan na mamayan. Sadyang hindi mo lang talaga sila naintindihan. Kung gano'n ang gagawin mo, dahan-dahanin mo sila pagkayo. Dahan-dahanin mo, huwag mo silang awayin. Ipaliwanag mo sa kanila na hindi ko hawak kung ano itsura ko. Ito binigay sa akin ng Diyos, ito binigay sa akin ng Panginoon, wala akong magagawa. Kung ang pagkaduling ko ay lalo nang ikinahiya sa akin, naduling ako dahil nabinat ako sa pagpapanganak ko sa inyo. Sana, huwag yun naman ako ikakahiya. Dahil naman sa kanya, ipaliwanag mo. Huwag kang magalit, huwag mo silang away, ipaliwanag mo. Hanggat maaari, makipag-usap ka sa kanilang masinsinan, ng puso sa puso. Kailangan ang puso mo ang siyang mangungusap sa mga anak mo upang sa ganun maintindihan kanila at mararamdaman nila ang pag-ibig na naramdaman ng isang anak bilang isang magulang. At darating din ang araw na magbabago din yung pananaw sa iyo ng mga anak mo. Pag ipakita mo yung pagmamahal mo na hindi masasapawan ng itsura mo, yung pag-aalaga, pagsusuporta, pagmamahal ay hindi physical na siyang magpapagbibigay sa iyo ng pagmamahal. Ibuhos mo yung pagmamahal sa kanila. Iparamdam mo ang pagmamahal mo bilang isang ina sa kanila. Dahil yun ang mag-uugat sa kanila, makukonsensya sila na kung bakit gawin nila sa iyo yan, na minahal mo sila ng sobra-sobra. At hindi pa sa dyan, may mga bagay na hindi natin talaga kontrolado sa mundong ito. Dapat matuto tayo manalangin sa Diyos. Hingin natin sa may kapal na anuman ang pag-iisip ng anak mo, na anuman ang laman ng puso nila, dapat mas maghihahari yung nararamdaman nila kaysa sa kanilang material na naramdaman gaya ng ikinahihiya ka. Ipagdasal mo sa Panginoon, palaging maging tanglaw sa iyo ang liwanag na nagmumula sa puso ng Panginoon. Verse na ito ay magtatanglaw sa iyo sa liwanag. Juan 8:13, muling sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Kung sino mang sumunod sa akin ay mabibigyan ng liwanag sa inyong buhay at hindi na kailanman maglalakad sa kadiliman. Ang ibig sabihin ng verse na ito, anumang kadiliman, ang ibig sabihin ng kadiliman ay pagsubok na tinatahak natin sa mundong ito. Pagsubok na hindi natin maintindihan, pagsubok ng waring kahirap-hirap nating ipaliwanag, masalimuot, ang dilim-dilim, di mo maintindihan ang liwanag kasi madilim na wala na tayo nakikitang tanglaw dahil puro masalimuot na. Kaya angkop sa iyo ang verse na to para magmulat ka sa katotohanan na ang Panginoong Hesus ang siyang nagbibigay sa atin ng tanglaw, ng liwanag dahil siya ang nagbibitbit ng liwanag sa sanlibutan ito na siyang magbibigay ng liwanag sa atin. Kaya kailanman ay hindi na dadaan sa kadiliman kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya makinig ka, Leah. Ako po ay mananalangin din sa iyo na balang araw ikaw ay magiging kakampi mo na ang anak mo. Instead na kinahiya ka, magiging kakampi mo balang araw. Mananalangin tayo para dyan. Salamat at nawaya. Nabigyan mo ng inspirasyon ang aking mga payo dito. At in behalf sa aking mga DJ, muna silang hanapin kasi meron pa silang, may mga karamdaman sila ngayon.
Salamat sa ating mga listeners, viewers na palaging andyan. Ang oras ngayon ay 1:57. Pakinggan mo ang iyong awitin para sa iyo. Diba? Isang song pa po after nito para ano yung oras mo. Oo. Sige. Alas-dos, mag-alas-dos na. Mm-mm. Ganda ng tugtog, no? Nakakaano? Sabi yung nagalit na Aguilar. Ha? May susunod na kanta. Kay Freddy Aguilar. Mali ako, dapat ito yung mga kanta. Mali ko lang yung... Meron pa naman eh. Yung piling mayaman na babae. Hindi, meron pa. May nakarasul. Kaya isa. Pangalawa na yun, no? Pangatlo na to. Yung microphone parang walang boses. Meron po. Meron ba? Kasi ako. Yan.
Oras ngayon ay alas 2:08 ng hapon. Hatid sa atin ng MXR. MXR long last battery at premium multi-kit. Level up your ride, bumper your charge. At sa Angel's Pizza, the home of the original creamy spinach pizza, ang pizza na mga mababait. At ating pagpatuloy ang ating Sweet Vibes Puso sa Puso segment ngayong araw na to. At alam ko nakikinig kayo dyan. Okay? Isa na natin. Hello? Hello po sa Sweet Vibes. Tawagin po ako si Lando na Camarines. Ako po ay isang anak ng magtanyag na kilala sa aming lugar. Kumbaga, sabihin na lang natin na medyo kami po ang kilalang may kaya sa aming lugar. Dahil ako po ay kumbaga hindi kaya, parang ang aking mga magulang ay hindi nila gusto yung natipuhang babae. Dahil simple lang po, tsaka mahirap lang sila. Maraming pagkakataon na ako po ay nirerito sa kanilang mga anak ng mga kaibigan nila. Dahil nga po mayaman, gusto ng aking mga magulang na kumbaga kung sino po yung aking pangasawa ay yun din mas mahigit pa na mas mayaman sa akin. Lahat po ng mga relatives ko, mga magulang ko ay totoo sa babae minahal ko. Sabi ko naman sa sarili ko, hindi naman ako nagmahal sa iba. Kasi mas sigit na mas kilala ko ang babae minahal ko at mas gusto ko siya. Dahil siya talaga ang kumbaga tinitibok ng puso ko. Sabi po ng aking mga magulang, hindi daw pwedeng puro puso ang pairalin dahil sa panahon ngayon. Talaga po daw talagang kumbaga buhay, hanap buhay ang mas mauna. Para po sa akin kasi, mga DJ ng Radyo Bandera, ayaw po kasi na pinangunahan ako pagdating sa puso ko. Kasi yun po ang privacy ko na yun. Sabi ko sa sarili ko, paano ko pa iangat ang prinsipyo ko kung maging puso ko pa kaya laman nila. Maging yung sarili kong gusto pa kaya laman nila. Ang sabi ko sa kanila, ano man ang ipagkalugyo sa aking business, kaya ko i-handle yan. Kaya kong tulungan kayo sa paraan ng pag-usad ng ating pangkabuhay. Pero kung maging ang pag-usapan ay pagdating sa aking puso, ayoko naman napapakalaman nila. Dahil ako din naman ang makakasama niya sa abang buhay hanggang sa pagtanda. Ayoko naman po na sila ang pipili yung babae para sa akin. Dahil ako nga po ay nagmahal. Hindi naman ako namili na isang babae na pakisamahan lang na hindi mahal. Ngayon po, ang aking problema po talaga ay paano ko po ipasok yung prinsipyo na pinapairal ko na walang sinumang mangingialam pagdating sa love life ko dahil ako po dapat ang may karapatang mamili o sino gusto ko. Ang problema po dito mga DJ ng Radyo Bandera kasi kuhaan po nila ako ng karapatan sa mamanahin ko sa aking mga magulang kapag ipinagpipilitan ko ang mangyayari sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Mga DJ ng Radyo Bandera FM, Central Soul 90.2. Pipiliin ko po ba ang
Sabi ng mga magulang ko o yung puso ko. Ito bang tinitipok ng puso ko at susundin? Hala, napakahirap ng problemang ito. Super mahirap Si Lando ng Camarines ako. Lando, mag-trying hard muna tayo ngayon Ang hirap mamili. Okay, sige, pagbibigyan kita. Sa akin point naman Lando, pag nagmahal ka ng isang tao, di ba nga, sabi mo nga, may prinsipyo ka, paninindigan mo ang prinsipyo mo, pagdating sa love life mo, hindi ka pwedeng pakialaman na kahit sino. Kung alam mo namang mabuting babae yan, kung alam mo naman na hindi naman talaga siya talagang kumbaga, meron kasing babae na pinipili mo lang pero hindi naman siya karapat-dapat talagang mahalin kasi nga masama ugali. Pero kung sa tingin mo naman mabuting babae at karapat-dapat mo naman talagang ikasama habang buhay at may ay maging kasama mo sa hirap at ginhawa at alam mo niya sa sarili mo na magiging masaya ka sa piling. Ang masasabi ko lang sa Lando, itayo mo ang iyong prinsipyo. Dahil ang mga magulang, pagdating na magkaroon ka na ng apo, pagdating na magkaroon ka na ng anak, hindi ganyan yan. Hindi ka talaga nila yan mabibitawan. Dahil ang mas mahigit na matimbang talaga. Sabi nga nila, mas matimbang daw ang apo kaysa anak. Pag nakita ng iyong mga magulang, na magkaroon ka na ng sarili mong anak, tiyak na yung sinasabi nila na kukuhaan ka ng kayamanan na ipamana sa'yo, hindi mangyayari yan. Maniwala ka. Sa umpisa lang yan, paggalit ang mga magulang, maaaring mangyayari yan. Pero pag oras na, kapag may anak, may apo na sila, hindi nila matitis yung apo nila. Kasi ang apo talaga, kumikirot sa puso yan. Kapag nakikita nila, pag nandiyan na yung apo, maglalambing sa kanila, maghingi sa kanila. Tsak talagang maaalis ang galit ng mga yan. Maalis at maalis yan, maniwala ka. Ang dami ng mga senaryo sa buhay na ganun yan, nangyari na galit. Pero nung nagkaapo, nagkaanak na, nagkaapo na sila, masaya na sila. So, ang ibig sabihin nun, yung galit nila, naglaho nung nakita ang mga ngiti ng mga apo nila. Kaya, kung sa tingin mo, nakarapat-dapat, deserve mong mahalin ng babae na pili mo, at worth it naman siya sa pagmamahal mo, kahit hindi man kayo sa sang-ayunan ng buong mundong ito, labag man sa'yo ng mga kapaligiran sa pag-ibig na naramdaman mo ngayon, huwag mong isipin yan. Laging mong iangat ang prinsipyo na tulad ng sinasabi mo, maprinsipyo kang tao. Kung kaya't maging ang privacy mo, ayaw mo paghimasukan ng iba, maging mga relatives mo. Okay naman yan, kasi wala namang masama sa pinili mo. Dahil ka nga naman, ikaw ang kakasama yan habang buhay. At ikaw ang makakapiling, ikaw ang lahat-lahat. Kaya ikaw talaga ang mamimili sa gusto mo. So ngayon, ang ipaglalaban mo ang babae, ay karapatan mo yan. Kaya itawid mo yung bandera mo bilang isang nilalang na lalaking may panindigan, tatag ng loob upang ipaglaban na kanyang nararamdaman ng kanyang tunay na pag-ibig. Yan ang sinasabing tunay na lalaki ay may paninindigan sa sarili niyang pag-ibig. Kaya napakasaludo ako sa iyo kung yan ang paninindigan mo, yung tunay na pagmamahal mo sa isang tao. Dahil sa totoo lang kasi, ang ikaw lang ang unang nakakakita ng kabutihan ng isang taong minahal mo. Dahil ang mga magulang mo, hindi naman yan kasi ayan ang tinitingnan. Ang tinitingnan nila ay yung laman ng pulsa. Pero sa totoo lang, napansin ko din, hindi pala batayan ang pera pagdating sa pakikisama mo sa isang tao. Kasi ang pera ay mag-uugat din ng away ng dalawa kapag higit sa lahat,
kung ang pera na yan, ang humahawak ng pera na yan ay hindi mabuting ugali. Kahit anhin mo yung mayaman yung babae, kung ang ugali naman nito ay hirap na hirap pakibagayan, mahirap makisama, kumbaga sa madaling sabi, hindi talaga maganda ang ugali. Kaya useless lang yung sabi nga nila, aanhin mo ang yaman kung hindi naman mabuti ang kalooban. O diba? Kaya ipaglaban mo, gulang-gulang, landogo ka lang sa nais mong plano sa buhay. Iyan ang ipaglalaban mo, ang pag-ibig mo naramdaman sa kanya. Kaya ang awiting ito ay handog ko sa iyo, Lando. Pakinggan mo para mabigyan mo din na maramdaman mo rin ito. Salamat sa ating mga listeners.